Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa kinikilalang icon sa radio industry. Wala po akong makakapantay sa ibinabahagi ninyong karunungan through your pieces of advice. Ito rin po ang dahilan kung bakit naisip naming mag-asawa na sumulat sa inyo. Ako po si Roland, 52 years old, at ako po ay married with 2 kids at mula po sa Malabon. Nakakahiyamang aminin pero biktima po kaming mag-asawa ng scam at ang masakit po nito, kaibigan namin mismo ang nang biktima sa amin. Halos 2 dekada na po namin itong kaibigan at ninang pa siya ng bunso namin. Malaki ang tiwala namin sa kanya kasi wala naman siyang record na gumawa ng katiwalian noon. Sa katunayan nga, mahilig pa siyang mag-post ng Bible quotes sa Facebook at super active pa sa mga gawaing simbahan. Nang inalok kaming mag-invest sa isang negosyo, nagtiwala naman kami and a big part of our life savings was invested. Okay naman ang return of investment sa first 3 months. Pero nang sumunod na, wala na po. Nang inusisa namin siya tungkol dito, ang dami niyang dahilan hanggang sa lumipas ng ilang buwan at halos 1 taon na. In fairness naman sa kanya, hindi siya nagtatago sa amin. Pero yun nga lamang, makapalang mukha. Dahil sa tuwing nakikita namin, parang walang nangyari, parang walang malaking halaga ang nawala sa amin. Hindi kami confrontational na mag-asawa, kaya we've been keeping our cool kahit malaking panghinayang namin. Brother June, hirap kaming mag-move on na mag-asawa sa mga nangyari. May times na naaaburido kami sa isa't isa dahil sa pagkakamali namin ito. Feeling ko nga, pati relasyon namin ay naapektuhan na rin. Brother June, paano nga ba mag-move on matapos ma-scam o mabudol? Paano nga ba maiwasang maapektuhan ito ang pagsasama naming mag-asawa? Dapat ba naming idaan na lamang sa legal na paraan para magtanda ang kaibigang nambudol sa amin? Salamat Dr. Love sa ipapayo nyo sa aming mag-asawa. Alam kong makatutulong ito sa amin at sana makuha na namin ang katarungan mula sa panlulokong ginawa sa amin. God bless po and more power. Gumagalang Roland ng Malabon City. Maraming salamat Roland. Itong mga panahon na ito, wag po nating ibase sa dalas na nakikita natin na ang tao ay nagsisimba. Yan. Wag po nating ibase dyan. Hindi porke nakikita natin madalas sa simbahan, mapagtitiwalaan na natin, sasabihin na natin, siya po ay makadiyos. Hindi po. Kahit po demonyo, pumapasok sa simbahan. Huwag din po tayong magtiwala sa mga taong magagaling magbigay ng Bible citations or Bible quotations. Hindi po porke kabisado niya ang Biblia, mabuting tao na rin siya at makadiyos. Hindi ho lahat ganon. Kahit ho demonyo, bibigyan tayo ng Bible quotation. Yan ang trick ng demonyo. Ang buhay po ng demonyo, lokohin tayo. Yun lang ang purpose ng demonyo. Para madala tayo sa impyerno. Lumayo tayo sa Diyos. So, wag po nating pagbabasihan yung madalas nating nakikita sa simbahan. Wag po nating pagbabasihan yung araw-araw nakikita niyong may hawak na rosaryo. Wag po nating pagbabasihan yung laging may bit-bit na Bible at magaling magbigay ng Bible citations or Bible quotations. Ang totoo, kahit diablo, kahit demonyo, pwede hong magbigay ng Bible quotation. Kita niya? Yung iba nga dyan, mga pastor
mga pastor na appointed na anak. Nanganak pa uli ang Diyos eh. E di dalawa na ang anak ng Diyos ngayon. Isang appointed at saka isang begotten, not made, one in being with the Father. Through Him all things were made for us men and our salvation. Di ba? Ay yung isang bago na anak, nakakulong ho ngayon dahil maraming kaso. So, anong sinasabi natin? Hindi ho basihan yan. Minsan nga, di ba, may mga kaso pa rin na pare, na nahuli ng alagad ng batas na may kasamang batang babae, papasok sa motel, natatandaan niyo yan. Hindi ko nababanggitin ng diocese. In fairness naman dun sa pare. So, ang dyablo ay maaaring gumawa din ng bagay na tingin natin ay makadiyos. Kasi manloloko ho ang dyablo. Dyan ho magaling ang dyablo. Now, ang nabibiktima ho ng scam, at ako ay biktima rin yan, dahil nakakalusot pa minsan-minsan sa akin, dahil ako'y nagiging gani din minsan. Gani doon sa nakikita kong nasa social media. Naku, mura ito. Bili ako ng bili. Sige, bili ng bili. Hanggang sa later on na-realize ko, ang tinamaan ng kulog na yan? Bibili ako, babayaran ko ng 1,000 pesos. Pagbukas ko ng package, tigbe 20 pesos lang yung pinadala sa akin. Minsan may kasama pang bato. Naku, napakadami na ho ngayon ng mga walang hiya. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, mas marami ho ang walang hiya. Alam nyo yan. So, sino ang mga nabibiktima ng scam? Kadalasan po ang nabibiktima ng scam ay yung mga taong nagiging ganid. Ano bang ibang salita pa, Mike Santillan? Ano ba yung mas malambot pang salita kaysa dun sa ganid? Sa pera, no? Na suga pa, mas matindi naman yun. Ibang nagkaka-interest na magkamal ng maraming pera. Tandaan po natin, if it is too good to be true, definitely it's a scam. Kanina lang, nasa social media ako meron akong binabasa, nag-o-offer, ang sabi, birthday daw niya. At sapagkat birthday niya, siya ay mamimigay ng mga 18-karat gold, Saudi gold, na pendant, ano yan? Kwintas. Sakim. Oo. Sakim sa pera. Yan. So, sabi ko, meron sa social media ngayon, pag napindot mo yung kanilang page, naku, automatic yan. Malalagay sa kanya yung website or address. Magre-reply sa iyan. Napindot ko. Kala niya interesado ko. Aba, hinihingi na sa akin ang aking address, ang aking mailing address, ang pangalan ko, ang phone number. Padadalhan daw ako ng libreng kwintas na 18-karat gold, Saudi gold. Dahil birthday niya. Ang babayaran ko lang ay shipping fee na 650 pesos. Yan. Sabi ko, 650 pesos doon sa hanggang nun di ba? Hanggang nun 650 pesos ay niloloko ko nito. At sinong matinong tao ang magbe-birthday kahit na nga milyonaryo, kahit na si Donald Trump. Pag nag-birthday, hindi po siya namimigay ng mga kwintas na ginto na libre. Sabi ko, nako, scam ito. Lukuhin mo ang lelong mong panot. Hindi ako sakim sa bagay na makalupa. Ilang dekada rin akong hindi nagsuot ng alahas. Meron pa akong kwintas dun sa bahay na gold na ibinigay sa akin ng ABS-CBN pagkatapos kong maglingkod sa kanila ng 20 taon. Hindi ko pa naisusuot hanggang ngayon.
yung singsing ko. Ito ibigay sa akin dahil ako'y sa 15 taon na naglingkod sa kanila, binigyan ako ng singsing. Edi isinuot ko. Di ba? Well, sa mga taong nagiging ganid, lalo na sa pera, yung tutubo ng malaki, yan. Yun po ang nagiging bait para sa atin. Ano yung bait sa Tagalog? Pain para sa atin ng diablo at ng mga taong napasasakop sa diablo. Okay? Para makuha yung pera na pinaghirapan at inipon natin. And I can relate to Roland ng Malabon sa kanilang mag-asawa dahil hindi naman sila mayaman I'm sure. Hindi sila mayaman. Kaya mahalaga sa kanila yung nawalang perang yun. Paano tayo makaka-move on, sabi niya. And that's a question. Paano makaka-move on matapos na ma-scam o mabudol kami? Paano nga ba may iwasang maapektuhan ang pagsasama naming mag-asawa? Una, Roland, huwag ninyong bayaan na kayong dalawang mag-asawa ay mag-away dahilan dito sa nabiktima kayo ng scam. Bakit kayong dalawa mag-aaway? Kayong dalawa ang naloko at mag-asawa pa kayo. Di para kayong tanga. Di ba? Para kayong tanga. Kayo na nga ang naloko. Kayo pa mag-aaway na mag-asawa. Dapat magkaunawaan kayo at maunawaan ninyo ang damdamin ng bawat isa at maging iisa ang takbo ng inyong isipan para mabawi nyo ang perang niloko sa inyo ng iyong kumare. Can you imagine? Diablo talaga yan. Kumare mo. Kumare pa. Pangalawang ina ng iyong anak. Ano ang paraan? Huwag ninyong maging dahilan na pag-awayan ng bagay na yan. Sa halip, pag-isipan ninyo kung paano ninyo maaaring makuha sa legal na paraan ang pera na ninakaw sa inyo ng kumarin nyo. At paanong paraan? Sa paraan po ng pagsasampa ng reklamo laban dito sa inyong kumare na nanloko sa inyo. Kung kayo po'y mahirap na katulad ni Brother June na isang hamak, patay gutom na manggagawa ng Panginoon, maaari po kayong dumulog sa PAO, Public Attorney's Office. Ito po ang mga ahensya ng gobyerno natin na tumutulong sa ating mga mahihirap when it comes to legal matters. Sa bawat lungsod ay may tanggapan po ng PAO, Public Attorney's Office. At nakahanda po silang tumulong sa inyo at least magbigay ng legal advice kung ano ang mga kailangan para mahabol ninyo ang perang inyong nawala sa inyo. Tutulungan po kayo ng PAO lawyers natin. Kaibigan ko ang head ng PAO, si Ate Percy Acosta. At napakabuting tao po niyan, si Attorney Persida Acosta. No? Tutulungan po kayo niyan at ang mahalaga lamang po ay maipakita nyo mga ebidensya ninyo sa abogado ng PAO para masimulan ang pagsasampa ng kaso laban dyan sa nanloko sa inyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.